Kilat News Updates. Mga balita ngayon, dating commander ng NPA arestado sa Surigao del Sur. 3 sospek timbog sa pagnanakaw ng cellphone sa Commonwealth. Rehabilitasyon ng San Juanico Bridge ininspeksyon ni PBBM, dagdag na pondo inilaan para sa mga alternatibong ruta. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang mga nangungunang balita sa buong kapuluan. Ngayon, Arestado ng pulisya ang dating mataas na opisyal ng New People's Army o NPA na si Pio Gato Jr. alias Jama, 41, sa Barangay Talisay, Hinatuan, Surigao del Sur noong June 10, ayon sa Surigao del Norte Police Provincial Office. Si Gato, dating commanding officer ng Guerrilla Front 16A ng NPA sa ilalim ng Northeastern Mindanao Regional Committee, ay matagal nang pinaghahanap at may kinakaharap na mga kasong murder, frustrated murder at attempted murder sa Agusan del Norte at Surigao del Norte. Ayon kay Colonel Warren Dablo, si Gato ang nasa likod ng pag-atake sa Alegria Municipal Police Station noong 2014, pagkasugat ng 2 pulis at pagdukot sa 4 na tauhan. Kabilang rin siya sa panununog sa truck ng Copra sa Barangay San Juan, bayan ng Alegria pa rin, ambush sa Army troops sa Sison, Surigao del Norte noong 2013, at pag-atake sa Taganito Mining Corporation noong 2011 na nagdulot ng 580 million pesos na pinsala. Siya ay nasa kustodiya na ng mga otoridad para sa karampatang proseso. 3 babaeng kawatan ang arestado sa isang operasyon ng Quezon City Police District o QCPD matapos maaktuhang nagnanakaw ng cellphone sa Commonwealth Avenue. Ayon sa pulisya, naganap ang insidente sa tapat ng Don Fabian Street, Barangay Commonwealth. Habang naghihintay ng jeep ang 2 biktima, palihim na kinuhanan ng cellphone ng 3 suspect. Dahil sa agaran at matapang na pagtugon ng mga bystander, agad na na-corner ang mga suspect na kinilalang sina alias Christina, 42, Mary Ann, 39 at Elizabeth, 39. Pawang may mga naunang kasong kriminal, kabilang na ang multiple theft at illegal gambling. Na-recover mula sa kanila ang 2 cellphone, isang Samsung Galaxy A06 at isang Oppo A15. Ayon sa DTEU ng QCPD, agad na inaksyonan ng Traffic Sector 5 sa pangunguna ni Police Lieutenant Alan Eric Bacazo. Sila ngayon ay nahaharap sa kasong theft. Personal na ininspeksyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang kasalukuyang sitwasyon at rehabilitasyon ng San Juanico Bridge kahapon June 11. Kasama ang ilang mga opisyal ng Department of Public Works and Highways o DPWH, ipinabatid sa Pangulo ang ilang problema gaya ng extensive corrosion, fatigue at buckling sa tulay na higit 5 dekada na ang tanda. Ayon sa DPWH, layo ng pagsasara ng tulay na taasan pa ang load capacity nito nang hindi bababa sa 10 hanggang 12 tons matapos ang 5 buwang enhancement completion. Kasalukuyang ipinatutupad ang 3-ton limit sa tulay. Isa rin sa binisita ni PBBM ang Amandayehan Port sa Basay, Samar, na alternatibong ruta dahil sa lapit nito sa Tacloban Port. Naglaan na ng 400 million pesos ang Philippine Ports Authority o PPA para sa expansion at pagmamodernisa ng ilang mga pantalan sa Samar para maging alternatibong ruta. Una nang idineklara ng Pangulo ang state of calamity sa Eastern Visayas sa loob ng 1 taon para mapabilis ang rehab at pagpapalakas ng San Juanico Bridge. Para sa Kilat News Channel, ako si Rosalyn Sinchonco, nag-uulat. ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputok ng balita.